Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ng iyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay mga maaring ganap nila Kim and Paolo. Hoy, natawa ako doon sa nabasa ko na pag long drive ni Kimit inabutan na ng gabi. So, check-in sa hotel. So, and tapos si Paolo Avellino, grabe, parang nakalimutan na po ang password ng kanyang social media account. At syempre, ang mga magiging ganap ni Paolo Avellino sa mga susunod po na araw. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And ngayon, dumako tayo ngayon sa pagbabasa ng mga comments na ating taga-subaybay bilang pasasalamat sa mga walang sawang nakasuporta sa ating update. So first comment natin mula kay Ma'am Norma Dayag. Sabi niya, civilly married na silang dalawa. Kaya antay lang tayo. Mga Kim Pao fans, maraming magpapakasal na artista, yes. Sana'y magpakasal na kayo para kontrahin yung mga hula ni Baldwin na para mas wala nang maniniwala sa hula niya. Kasi yung humula na isa sa Kim Pao ay mapapangasawa nila ay ng showbiz personality. Yung predictions ni RB ay malaman lahat ng fake. Siya ay malalaman ng lahat ng na siya'y fortune teller. May third eye ba si Rudy Baldwin? Kaya not in favor with this fortune teller. God is the only one who knows what lies ahead of us. No one will displease the will of God. God bless Kim Pao. Alam niyo, wala namang masama sana sa mga naghula-hula na yan. Pero para hulaan mo yung di naman nagpapahula sa'yo, tapos ibo-broadcast mo pa sa publiko, tapos ang pangit pa, parang pananadya na. Aywan ko, kailangan pa ba talaga na yan, i-broadcast sa i-broadcast sa social media, sa worldwide? Grabe, di ba? Kung saan na kaya nakarating yung hula na yan kay Kimi, kasi naalarma ang mga Kim Pao fans all over the world. So, ayan tuloy. Hanggang ngayon, mainit ang pinag-uusapan, although lagi kong pinapaalala na let's move on. Pero, nakarating na po sa ibang bansa ang balita. So, yung mga Kim Pao fans natin na nasa ibang bansa, sa halip na nagpapahinga after work, o di kaya mga senior na dapat ay nagpapahinga, hindi, nai-stress patuloy. Anyway, parang mas kapani-paniwala pa yung bigla kang nakita ng isang matanda tapos bigla may sasabihin sa yung hula. 'Di ba? Pero yung eto, hindi nagpapahula si Kim. Tapos at least 'yon, 'di ba? O sakali man ay personal na sinasabi. Pero ito, talaga social media yung kay Kim. Ano po? Di sana tinawagan na lang nilang dalawa ni Ogie, si Kim. Tapos sinabi, alam niyo mo ba, sabi ni Rudy Baldwin, ito yung nakikita niya sa'yo. Baka maisip pa ng mga tao na sincere. Hindi naman to pangkalawakang news. I mean, napaka-personal nito. Hindi siya news na dapat ikabahala ng lahat, like corruption, like mangyayari sa ganito sa ating bansa, 'di ba? Hindi naman. Dapat personal to na hindi ganyan pinagpepiestahan sa social media. So, wala tuloy nakikita ang mga fans na tawag dito sincere concern kay Kim Chiu.
And di rin nila nakikitang totoo ito. Miski ako naman, grabe. So, masupla po sana yan para naman matauhan itong si Rudy na marami na, Rudy ba? Ruby. Marami nang hindi naniniwala sa kanya at babubuki na ano nga, fake lang lahat ng kanyang mga sinasabi. Only God knows kung atin pong kapalaran. 'Di ba? Pwera na lang kung isa siya sa mga gifted ni God na ano talaga, propeta. Pero, ayan na, clearly, gusto lamang po nito na mag-trending at mag-viral sa social media. Anyway, sabi naman ni Madam Edit na doon sa Hello Gandare, good eve sa inyo. Hay nako Gandara, inis na kami kay Ogie. Laki ng bunganga parang pugot. Ano po yung pugot? Inggit talaga ang fans ng Janine sa Kim Pao. Pareho kayong mga pangit ang ugali, mga bisyo at bisyosa. Bisyoso at bisyosa. Hindi sila makalampas ng Kim Pao. The best ever ang Kim Pao. Sana ay makarma si Ogie Diaz sa kanya mangyari lahat ng binabato niya sa Kim Pao. Hoy, Ogie, pwede ba tumahimik ka na? Hindi ka pa nagsawa sa pangbabato mo sa Kim Pao. Wala nang magagawa dahil inggit nyo. Maski ano-ano na lamang ang ilalait ninyo sa Kim Pao. Kung saan ka masaya, doon ka. Wala kaming panahon sa inyo ng gigigil kami. Grabe naman nga, Madam Edit. Alam nyo, tips ko para hindi na po kayo manggigil at manggilaiti sa gigil. Wag nyo na lang po siyang pansinin. Pati po ang mga Poneno fans na gustong sirain nila Kim and Paolo sa kakahabol kay Paolo. Yan nyo sila mapagod kakahabol kay Paolo. Diba? Wala rin naman silang mapapala. Kasi si Paolo, talagang pag-ayaw, ayaw. Di ba? Wala silang maplakda kakahabol kay Pao. Sabi naman dito, ni G. Vecino, maganda rin gabi. Gandara, no need to elaborate the demonic statements of that unlucky guy. Tadhana na ang mag-judge sa kanya. And in the mighty name of Jesus, I revoke all the statements of that demonic guy. Sino sila sabi niya dito? Pero comment ito hinggil doon sa hula kay Kimi. So, ayan. Sana nga po, wala matupad at mangyari sa mga sinasabi nila kay Kim and sa Kim Pao. Samantala, update naman natin kay Paolo. This January 18, 2026, nasa Sinulog Grand Parade po si Pao. Viva Fit Senior. Ayan ang bate ni Paolo Avellino. So, ayan. Siya po ay belong sa Wiltec. Ayan. At ka-join po siya sa Sinulog 2026 na gaganapin sa Cebu. Yes! Nakakatuwa naman. Tatapak muli si Paolo ng Cebu. Di ba? Yan na yung kanyang magiging second home kasi tinatawag-tawag talaga siya ng Cebu. Huy, apaka-OA. So, abangan natin yan mga kakimpaw. And ngayon pa lang may nababasa po ako ng suporta nila kay Paolo. Kahit di po kasama si Kim sa kanya pong greetings na yan, umaasa sila na nandyan din po at kasama si Kimi sa Sinulog 2026. Samantala, update naman nga po tayo kay Kimi and Paolo Avellino na nawa ay they have a great time sa kanila pong pananahimik. Sabi dito, recuperating pa lang si Paolo Avellino from his re-injury. So, no running, biking, or workout seasons for the meantime. May isip kaya ng Kim Pao na mag-long drive out of the city instead. Ganda ng weather for driving and sightseeing. Sabi ni Karen. And nakakamiss nga po ang workout po nila Kim and Paolo. Pero for the meantime, wala nga po muna para ma-cure at mag-heal po din tuluyan itong muling na-injured ni Paolo na balikat during the taping of the Alipay. Samantala, sabi naman dito, mag-long drive si Kim
mag-long drive si Kim ang driver. Nako, sana nga. Kasi si Kimi ay dati na po naglo-long drive naman talaga. Actually, dito nga raw po napahanga si Paolo kay Kim. Uy, talaga namang hangang-hanga si Paolo kay Kim sa lahat ng aspeto, di ba? Ayan, sabi ni Ann, mag-long drive si Kim ang driver na walang GPS kung saan lang sila abutin ng dilim tapos check in kasi ginabi na. Nabanggit yan ni Kim sa mga nila sa Linlang promo na kaya niyang walang wifi at na-amaze si Pao. Oh my Kim Pao, spend more time together. O ayan, ako nawa nga po ay mag-long drive silang dalawa ni Paula Avellino. Ito yung pagkaabalahan muna nila ngayon. Yung tipong no phone, no wifi, walang istorbo, talagang nag-spend lang sila ng oras sa isa't isa. Ayan, kahit saan sila abutin. Ayan, mag-check-in na lang kung gabihin. Uy, di ba napakasaya? Ang gandang bonding yun together. And natuwa naman ako na si Paolo talaga lagi na-amaze kay Kimi. Ay, talaga naman. So, ayun lang po muna ang ating update since wala pang workout together update ang Kim Pao. Ano? So, sana ay may ganitong bonding silang dalawa. So, yun lang muna. Maraming salamat sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod dating magiging chikas. Maraming pong salamat.